sama-sama mga kapatid para po sa atin pong pagtanggap ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. And by the way, sa lahat po ng mga kananayan, shout out po sa inyong lahat. At ngayon po ay ang special na araw para po sa mga special na nanay, hindi special child, special na nanay. At salamat na may ganitong programa na kumbaga nagpapaalala sa atin. Kasi sa totoo lang, lahat naman ng tinatalakay natin dito, lalo na sa mga member po ng church, ng CSI, ay narinig nyo na lahat eh. Kumbaga, we're just echoing those principles, those messages, mga kapatid, that we heard from our pastor. Alam niyo po, sabi nga nila, ang gamot sa nakakalimot, walang iba, paalala. Okay, kaya salamat po na may ganitong programa na patuloy po tayong napapaalalahanan, mga kapatid. Okay, at naniniwala ko, bagamat today is a special episode for the mothers, pero every one of us can receive a blessing from the Word of God. Para po sa mga anak, at least nalalaman nyo rin yung mga dapat yung gagawin bilang isang anak sa pamamagitan ng pakikinig ng mga ganitong programa. At ganoon din naman ang mga katatayan, lalaman nyo rin naman ang inyong dapat gagawin bilang isang tatay kasi konektado yung asawa nyo sa inyo eh. Nakuha nyo po. Kaya yung anak naman, konektado yung magulang nyo sa inyo. At kung pinag-uusapan natin ay yung nanay, ay ibig sabihin yamang ang bawat isa po sa atin ay member ng family, ay pwede tayong makarelate pa rin, pwede pa rin po tayo matuto through this program. And of course, kung ang nanay ay yung tatay at yung anak natututo, higit sa lahat dapat yung nanay. Kasi special po ito para po sa inyo. Okay, at nais ko munang batiin, of course, unang-una, ating pong mahal na pastor, Pastor Hill Lorena, sir. At alam nyo, maganda po yung nangyayari sa Ramos Tarlac. Hands-on po talaga yung pastor natin. Talagang hindi lang po siya, he's not just giving instruction, pero talagang nag-overseer talaga siya. Tinitingnan niya yung actual na pangyayari o actual na nangyayari po doon at kung paano ang mga delegates po natin nag-perform, kung paano sila nag-i-improve. Lahat yan, mga kapatid, by the grace of God ay nasusubaybayan po ng ating mahal na pastor. At habang ang balikatan po ay ongoing, may pinasang video ang ating mahal na pastor. Ang construction din po ay ongoing din po, mga kapatid. Kaya salamat for the Baptist builders at sa kanila pong patuloy po na pagpapagamit po sa Panginoon. Could you imagine, we are not just building lives, we are also building buildings, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Okay? At patuloy pong pag-pray ang success ng balikatan for just 5 days, mga kapatid. Mag-stay po sila sa Ramos Tarlac for just 5 days. And then the 2 days na remaining 2 days, mga kapatid, ay spend po nila dito sa church with their area leaders, with their brethren in their areas. Kaya mga kapatid, ito mga kapatid, talagang talagang matindi yung balikatan na to ayon sa mga testimony na aking narinig sa mga balikatan delegates from our area. Kakaiba talaga. Kakaiba talaga. Sa totoo lang, hindi ganun karami. Compare last year, naniniwala ako mas konti ngayon, pero mas matindi po yung nangyari. Siguro mas tutok talaga sila. Okay, kaya mga kapatid, alam ko medyo maraming kailangan dadalhin, baka kayo nagpahilo sa mga bata. Pero sa totoo lang, kung willing talaga kayo, kayang-kaya lahat yun. With the help of your area leader, with the help of your parents, di ba, mga kapatid, kayang-kaya yun. Pag nag-negative tayo, wala na talaga mangyayari. Pero salamat, I think ang galing sa CSI, 60 plus, or umabot po ata ng 70 delegates, at mas marami ng almost 30 sa compare sa mga kalalakihan. Kaya talaga, nangunguna talaga yung mga kababaihan. And then, sabi ng mga kalalakihan, number lang yan, quality kami. Quality over quantity. Mga kapatid, wag natin sila pag-awayin. Hindi sila pinag-aaway na Diyos, wag natin sila pag-awayin. And then, mga kapatid, natutuwa lang po talaga ako sa nangyari po doon sa Ramos Tarlac. Kaya please do include them in your prayers, mga kapatid, that God will do something
in their lives, mga kapatid, through the Balikatan training under the leadership of our very own Pastor Hill M. Lorena. Amen. Amen po. At agad po sa lahat po ng ngayon po ay nakasubaybay na. Marami po tayo nakasubaybay dyan. Pero bago ang lahat, yung mga actual ko munang kasama dito ang babatiin ko. Kay Sir John, kay Sir Romir, maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-alalay sa amin. Kung wala kayo, baka kung ano na ang nangyari dito. Amen. Salamat for your willingness to be used by God in His ministry. And then of course, ganun po, kasama po natin si Ma'am Chang. Andito rin po si Ma'am Marnelli. Sila na lang din po ang mag-shoutout sa mga mothers na nakasubaybay na po sa ating pong programa. Ma'am Marnelli, magandang tanghali po. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Sana'y ini-enjoy nyo ang inyong pananghalian or nagluluto pa kayo. Samahan nyo po kami dito sa The Baptist Lunch Tuesdays editions para sa ating mga kananayan at mga asawang babae. Babatiin ko din po yung mga nakikita ko lang sa aking screen. Hello po kay Ma'am Noemi Varughese. Tama ba yung pagbasa ko? Varugis. Wow, social. May paslang. Hello, Ma'am Nomi. And then also kay Ma'am Jackie Baroga, Ma'am Helen Kapundan, and kay Ma'am Genevieve Gaa sa Tarlac, ano? Nasa Amen. sila. Opo. Hello sa inyong lahat. At syempre, sasuki natin sa Davao City si Ma'am Imelda at yung cousin ko sa nandun ngayon sa Muhon, Panaon, Misamis Occidental, si Zai. Hello, Kaz. And sa sister-in-law ko, si Clarice dyan sa Batangas. Good afternoon sa inyong lahat. And syempre, si Ma'am Chang na yung babati sa iba kasi hindi ko na nakikita dito sa akin. Amen. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po, okay? Sorry po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talaga namang pagdarating ang Martes, Monday pa lang, excited na tayo eh. Andyan na naman kung saan ay magkakaroon tayo ng pagpapalitan. Kung kayo ay magbibigay ng comment sana hintayin namin yan. Magpapalitan tayo ng ating mga hinuha. Oh, malalim yan. Hinuha kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon bilang ina ng tahanan at asawang babae. Talaga namang isang pagpapala lagi na nandito tayo sa ganitong programa na kung saan ay pinagpapala tayo ng Panginoon. Sabi nga, 5 years na tayo, no, partner? Yes, 5 years. Amen, nung amen. Alam mo ba, ma'am, nakita ko sa kalendaryo, 5 years exactly nung Mother's Day. Wow! Amen. Wow! Kita mo yan. Kung babalik-balikan natin yung nakaraan, nandun yung kutob-kutob. Although ngayon pa rin hindi halatang kami kinukutuban. Pero talaga naman, pagpapala pa rin lagi ng Panginoon na tayo nandito. Amen. Siyempre, sa mainit na panahon, pero pinagpala tayo, meron tayong jerkon. Yes, Ito ay isang blessing talaga na patuloy nating natatanggap dahil sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon sa ating mahal na pastor. Siyempre, binabati ko aking pamilya. Hi, Brother Noel. Wala pa sila. Siguro busy. Nasa Tarlac po sila. At sa ating mahal na pastor, hello po, Pastor Hill. At sa ating mga viewers dito na yung mga hindi pa nabanggit, si Ma'am Mary Grace Bondesto. Nakita ko rin si kanina. Hi, Beng! Hello, Beng. Kanina, dumaan ako sa kanya. Buti na lang, nag-open ka at kaya kakoy Asia, shout out kita. At syempre, magandang tanghali sa ating mga nagkagawapuhan ng mga na Sir John, Sir Romir. Siyempre, yung nasa... Gwapo. Gwapong, Sir RG. At siyempre, si Ma'am Marnelli. Amen. Hello, Pauline. Makinig ka ngayon. Ito ay darating ka rin sa panahon na pupunta ka rin sa ganitong Yan na. kalagayan. Baka ikaw na kung ano. Dandan-daran. Oo. Amen, Magandang amen. tanghali po sa lahat. At si Ma'am Julie, nakausap natin sa kanina at si Ma'am Lani Santos. Amen. Hello po sa lahat. Si Ate Amen, Lisa, amen. nandyan din sa labas. Wow, Hello amen. po. Salamat po in the absence of Sir Conrad and Ma'am Leslie. At salamat nandiyan po ang ating mga magigiting na
doktor, magigiting na nurse o sino pa mang nakatalaga po. At salamat po. At mga nanay yan, mga kapatid, mga nanay. Okay, at by the way, nandiyan po ang aking pinakamamahal na asawa, of course, Ma'am Basil Tagulabong Landicho. Yan, ngayon sabi niya, iba na si baby. Medyo may habulan time na, medyo makulit na, nakakarating na kung saan-saan. Amen, amen po. Development po, At matindi ikot na ng ikot eh, parang kaya salamat po sa mga ina na talagang nagpupursige upang proteksyonan yung kanila po mga anak. And then ganoon din po sa lahat po ng mothers ng South Border family, magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay po, at hindi, marami po ang West Bank na wala lang po talaga. Ayan. West Bank Mothers, hello, good afternoon. Amen. Amen. Sa mga hindi po namin nabanggit ang inyong pangalan, maaring natabunan lang o kasi sobrang aga nyo. Yan ang kagandahan, no? At sobrang aga nyo, hindi natawag pangalan nyo. Kaya magpalit na kayo. Hindi, joke. Hindi po, maaring hindi po namin na-sin ang inyong mga pangalan. But if you are watching right now, maraming salamat at sa inyong patuloy na desire na ipinapakita na makatanggap ng pagpapala from this program. And by the way, nais ko pong ipaalala sa bawat isa, pakipasa lang po ng ating pong mga link at sa ating pong mga kapatiran, sa ating mga area GCs, and then ganun din po, even sa mga mga unbeliever, kung sino man yan, let them know na mayroong programa for them. At di nating alam, sabi ko nga po sa inyo, through this program, magkaroon sila ng desire umatin sa church. Kasi, kumbaga dito, patikim, maganda yung pinag-uusapan dyan eh. Lalo na siguro sa pananambahan. Yon. Mga kapatid, of course, ano man ang nakikita nila dito, ito po yung manifestation lamang kung anong meron sa auditorium. Yun po ang totoo niya. Kaya mga kapatid, please do share the link. Pass the link mga kapatid kasi naniniwala po kung marami po ang mabibless. Sa kadila ng wala pong ibang pinaka-grounds o basis ang ating pong pinag-uusapan natin, walang iba kundi ang salita lamang ng Panginoon. Okay, at tayo po ay muli na pong tayo po ay magpapatuloy na po sa ating tinalakay at last week medyo nabitin po tayo at ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy at ang ginawa po nating nakaraan na halimbawa mga kapatid sa ating pinag-uusapan ay yung isang virtuous woman na sa kabila ng kanyang trabaho, makikita mo talaga walang idle time sa kanya. Talagang minamaximize niya ang oras na meron po siya doing house chores at kanyang responsibility, mga kapatid, bilang isa ay kanyang nagagampanan. Yun ang kagandahan po doon. Talagang pagtrabaho, sa kadila ng sabi ng Bible, para siyang isang merchant ships, di ba? At talagang talaga ng trabaho, mga kapatid. Pero hindi pa rin, bagamat ganun, hindi niya pa rin pinabayaan yung spiritual side ng kanyang family. Yung pangangailangan ng kanyang family. Yun po yung maganda. Okay? It is one thing, tandaan niyo po, sulat niyo po ito, it is one thing to do house chores. And it's another thing to do your main responsibility as a mother. Okay? It's one thing to do house chores, and it's another thing to do your main responsibility as a mother. Okay? Pag sinabi nating house chores are tasks anyone can do. Nakanya po, kayang gawin ang sino man yan. Paglalaba, kayang gawin din ng iba yan. Hugas ng plato, kayang gawin yan. O ano pa mang gawaing bahay. Okay? But being a mother is a bigger role that shapes lives. Yan, mga kapatid, salamat sa mga nanay na grabe ang inyong sipag sa inyong bahay. Salamat, hindi lang sa bahay, maging sa labas ng bahay, nagtatanim, nagwawalis, lahat mga kapatid. Tapos meron pang trabahong inaasikaso, may mga inaasikaso pa, may mga appointments pa. Salamat sa mga nanay, saludo po ako sa inyo. Pero wag niyo po sanang makalimutan ang inyong main responsibility as a mother. Amen. And that is to mother your children.
Yan. At pag sabing to mother your children, yung mailapit sila sa Panginoon. Because that is the main responsibility of a parents, of a mother. Walang iba, kundi sila po ay ilapit o yung inyong mga anak ay ilapit po sa Panginoon. Kasi alam niyo po, Ma'am Marnelli, Ma'am Cynthia, sa panahon ngayon, parang kailangan mo mamili eh. Ay, 'di ba kailangan mo mamili pag masipag ka sa gawain bahay, may trabaho mo yung house chores talaga. Ay parang ano na 'yon, parang lisensya na para hindi mo magampanan ang iyong main responsibility as a mother. Mga kapatid, hindi po dapat ganon. Dapat hindi mamimili. Dapat parehas tatangkilikin. Walang iiwasan, okay? Walang tatanggalin, mga kapatid. Dapat parehas tatangkilikin sa kadila ng parehas mo yung responsibility. Nakuha niyo po, parehas yun makakatulong upang mag-benefits ang inyong anak o ang inyong pamilya. Eh, pag naglilinis ka ng bahay, sino nagbe-benefits? Ang pamilya, ang anak. Aba, mga kapatid, ganun din naman. Bilang isang nanay, kailangan mo pa rin gampanan ang iyong responsibility. Bilang isang nanay, nakita niyo po yung virtuous woman, masipag siya. Pero pag nagsalita siya, maayos pa rin. Nakita niyo po, pag nagsalita siya, maayos pa rin. With wisdom pa rin. Meron pa rin influence ang Panginoon. Ang pangit naman, nagampanan lang natin yung responsibility natin. Ayaw na natin pa-influensya yung Panginoon. Kaya mga kapatid, alam niyo kung bakit natin pinag-uusapan to? Kasi pinagtitibay natin dito is the triangle of marriage. Minsan nagiging dahilan kung bakit rumurupok o kung bakit unti-unti nang nag-iiba ang shape na kanya po hindi na nagiging triangle. Maaring hindi lang yung si mami, hindi lang yung basta anak. Diba? Yun ang unang binanggit ni Pastor Anak. Maaring yung mga trabaho natin. Nagiging kaagaw na para mapagpatibay ang triangle of marriage at may pagpatuloy ang triangle of marriage. Mga kapatid, hindi po. Hindi po dapat ganon. Kaya mga kapatid, ako'y nagpapasalamat na meron tayong simbahan na patuloy na tinuturo sa atin yan. Alam niyo po, siyempre, bilang area leader, tayo po nag-area. Si Ma'am Cynthia, may area kung saan siya kabilang sa West Bank. Matitinding bangko to. Okay, West Bank. Kapag may pangangailangan kayo, huwag kayong mag-atubing lumapit sa West Bank. May hindi lang para totoo eh, no? And then, ganun din po kay Ma'am Marnelli. Matindi rin po yung kanilang West Bank din. Kaya na Sir Randy, Western Union. Matindi ang bihira to. Meron bang South Border? Parang wala. Parang yung South Border lagi nauutang sa West Bank. Yung Western Union, yun talaga. Ay, opo. Kaperahan talaga yun. Opo. Ang West Bank kasi malapit sa Gaza. Pero sa Israel yun. Okay. Okay. Sa Israel yun Bank lang yun, pero mga kapatid, doon yun sa Israel. Okay? Ang malayo yun, wag na kayo pumunta, pamasahe pa lang, lugi na kayo. Okay, at kami, South Border, hindi naman bangko eh. Kami siguro yung naungutang. Okay, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na may mga ganito tayong usapin. Sa kadila na sabi ko nga po sa inyo, lalo na sa mga nag-area, alam nyo, makaka-relate kayo. Mag-invite kayo ng tao sa church. They have no time. Pagdating na sa church. Nakuha niyo po, wala silang time and yet gusto nila yung kanilang family maisaayos naman. But they have no time when it comes to the spiritual things, mga kapatid. That will never happen, mga kapatid. Hindi pwede mangyari yun. Sa kadahilan ng ang Diyos pa rin ang mag-aayos ng pamilya. Nakuha niyo po. Kaya nga, yun po yung ano niyo po sa pinag-uusapan natin yun. Saktong-sakto din po dyan yung Psalm chapter 127. Verse number 1, verse number 2. Except the Lord, buksan natin saglit. Okay? Sabi dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early. Okay? Psalm chapter 127 verse number 1 and 2. It is vain for you to rise up early, to sit up late. Could you imagine? Mga kapatid,
Salamat, merong kasipagan, maaring ang mga magulang, mga nanay, pagdating sa puyat, naunawaan ko kayo. Okay? Pagdating sa maagang late matutulog, maagang gigising, sa inyo na talaga 'yan. Pero mga kapatid, pero sabi ng Biblia, without God wala pa rin. Okay? It is just a vain thing to rise up early in the morning and to sit up late, mga kapatid. Naku niyo po, matulog ng late, vain thing. Ang gumising ng maaga, vain thing. Masama bang gumising ng maaga? Masama bang late matulog? Hindi masama yan. Sa kadahilan ng kung yan ay tinatrabaho nyo para sa inyong family. Pero yung natanggalin mo yung Panginoon, yun ang pangit doon. Doon nagiging vain ang lahat. Once na ating dinisregard na ang Panginoon, sa anumang ginagawa po natin. Kaya mga kapatid, nais ko pong ipabot sa bawat isa. Hindi kailangang pagpilian. Ano ba? Kailangan ba fokusan yung house chores o yung mga anak? Mga kapatid, parehas mahalaga yan. Parehas dapat bigyan ng halaga yan. Kung parehas mahalaga, parehas dapat bigyan ng halaga. Amen? Katulad ng ginawa ng virtuous woman. May pagod, yes, nagtatrabaho, pero yung Panginoon, sinasama niya pa rin sa kanyang family. At sabi niya, could you imagine, check niya pa rin yung kalagayan ng kanyang household. Nako niyo po, ano pa rin sa mapagmatsyag pa rin. Okay? Kaya I hope and I do believe na sa tinalakay po natin yan, ay naunawaan niyo po kung saan tayo pupunta. Ngayon mga kapatid, andito po si Ma'am Marnelly, andito po si Ma'am Cynthia, at hindi natin sila papipiliin. Ano ba, house chores o yung responsibility bilang isang nanay sa anak. Mga kapatid, hindi ko na sila papipiliin sa kadahilan ng I know their testimony, and I've heard something about their testimony, mga kapatid, their life, mga kapatid, as a mother. Narinig ko na, kaya let's hear from them, mga kapatid, sa kadahilan ng naniniwala ko, sabi ko, hindi ko sila tinataas, mga kapatid. Walang tinataas dito, mga kapatid. Diyos lang ang tinataas po natin. Kung meron man magandang nangyayari sa buhay ni Ma'am Cynthia, ni Ma'am Marnelly, it's because ang Diyos ay may ginawa sa kanilang buhay. Kaya ang puri ay sa Diyos pa rin. Ngayon po, andito si Ma'am Cynthia, makakapalig po tayo sa kanya ng ilang testimony, mga kapatid. At paano niya ba binabalance? Paano niya ino-organize o binabalance yung kanyang responsibility bilang isang nanay sa kanyang anak at yung kanya din namang responsibility sa loob ng tahanan, yung mga kanyang ginagawa sa bahay. At let's hear from Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, good morning po. Good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat, at bago po sa pagsisimula pa rin, pagpapatuloy natin ay binabati ko po si Mami Hilda. Hello! Talaga namang nakaka-encourage siya sa atin. Hello, Mami! Ganon rin si Ma'am Linda Morse ng 13. Mabuti po, nakita po muli namin kayo. Talagang natutuwa po kami sa presensya ninyo. At syempre, si Mami Zyril Ruiz. Ampig Ruiz. Maliwanag yan. Hello, ang ating inaanak, di ba? At si Ma'am Aba Escalada. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa ating topic ngayon regarding paano natin i-manage yung time natin, ibinigay ni Sir RG yung Psalm 127. Napakaliwanag yun. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. At tuloy-tuloy ito. Pero sa talagang, nung nagpa-dedicate kami dati ng bahay namin, itong ginamit ni Pastor 127 verse 1. Talagang magsisimula yan na Panginoon. Ito yung triangle of marriage natin eh. Panginoon talaga on top at tayong mag-asawa ay nasa babang parte lamang in a triangle, nasa baba. At may purpose ang mag-asawa sa pagpuri sa Panginoon. Siyempre, bilang mother, ang lagi nating uunahin, except the Lord. Siyempre, unahin natin lagi ang Panginoon at yung napakaliwanag sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sa totoo lang, yung mga mothers, I know na mag-a-agree kayo sa, hello, Brother Noel, magandang tanghali sa'yo. Ay, grabe. Namimiss mo na ako, no? Grabe, interruption. Tama. Ito,
Ayan, except the Lord build the house, at saka yung kasunod niyan hindi nagtatalo yung salita ng Panginoon Paano ba na ibe-bless ng Panginoon ang ating family? Ang sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God. Paggising pa lang natin, paano natin ikinokonsidera ang Panginoon sa ating buhay? Ito si cellphone, syempre. Pero ako talaga yung cellphone ko, nasa malayo yan Nasa malayo namin Brother Noel bago kami matulog. At may mga temptation kasi minsan sa gabi, meron tayong mga iiwanan na message. 'Di ba? Very distracting yung mga ganong situation na meron tayong ibinibigay halimbawa na question doon sa another person through messages. Minsan nakakatempt na unahin muna si cellphone, pero hindi Talagang napakaganda na unahin muna natin ang Panginoon. Paano Amen, ba yan? amen. Tumawag tayo sa Panginoon. Manalangin muna tayo. Kung gusto nating maging maayos yung maghapon natin, dun muna tayo sa purpose natin bilang ina. Dun muna tayo sa Panginoon. Humingi muna tayo. Actually, magpasalamat muna tayo. Kasi sa buong magdamag na ibinigay sa atin, yung iba hindi natin alam. Yung iba sa magdamag, di natin alam. Pero hindi natin kinokondem yung mga nasa ospital. Pero mapalad tayo na nasa loob tayo ng ating tahanan. At another responsibility ang ating haharapin. Sa buong magdamag, iningatan tayo ng Panginoon. At eto, haharap na naman tayo sa another responsibility. Bakit ba kung sa araw-araw na lang? Parang sa akin bilang full-time housewife, very routine na sa akin yung gawain. Paggising na umaga, harapin alam natin na, syempre, pagkain, luluto. Pero bago natin gawin yan, kausapin muna natin ang Panginoon. Sa Kanya nagmumula ang lahat. Marami man tayong plano. Marami tayong gustong gawin. Pero kung bigyan tayo ng karamdaman ng Panginoon, pagising pa lang natin, mabigat yung katawan. Ayan. Kaya, manalangin muna tayo. At sa akin, may routine ako Pagising ko pa lang ng umaga, meron ako mga bed, warm-up exercises. Ayan. Kasi, kailangan yan Nung nagkaroon akong karamdaman sa likod dahil, ewan ba, Kinailangan na. Oo, kailangan na talaga. At yan ang pinapayo ko sa mga batang mothers pa lamang Huwag niyong gawing, malakas pa ako, kaya ko pa to. Hindi. Simulan nyo na bata pa kayo, maayos na yung pangangatawan ninyo. Sa simula pa lang ng umaga, mag-pray. Tapos, alam niya ni Brother Noel na meron muna ako mga exercises sa kama bago ako, mga warm-up bago ako bumangon. Uunahin muna, syempre, si Kalan, para may makakain tayo. Normally sa amin, maaga laging nagigising si Brother Noel. Maaga yung magising, lalo na pag Sunday. Siya yung, kasi pagdadating niya, ewan ko, ang bilis matulog. Ikaw ba, sir? Ba't ang mga lalaki nakakaingit? Ihiga yung paghiga. Mga 5 minutes mo lang, ramdam mo na yung pagtulog nila at ikaw na yung maiingayan. Oo, sabi ko, minsan sasabihin ko kay Brother Noel pag siya sa umaga. Sabi ko, bakit ang bilis mong makatulog? Grabe ang sagot sa akin. Ganyan talaga pag malinis ang espiritu. Walang aalalahanin. Matindi. Kaya pala nahirapan ako makatulog. Nire-review agad ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako, ginagalit. Ganyan, pag maganda. Wala ba kayong ibang kasama doon? Wala po. Wala. Ay, wala. Wala. Ayan, ganyan daw pag maganda ang espiritu, madaling makakatulog, walang aalalahanin. Siyempre, ewan ko matutuwa ba ako. Pero, ayun, tas nakaka-fellowship ko ibang mothers. Ayun din daw, napakadali daw matulog ng kanilang mga husband. Kasi ang mga babae, ewan ko siguro, maraming iniisip. Pagtulog pa lang natin, niisip na agad natin, yung gagawin namin bukas. Sa totoo lang, di ba? Natutulog ka na pero yung isip mo nandun pa rin sa mga gagawin mo bukas. Amen. Lalo na kapag yung mga aalis, yung mga milakad tayo ng maaga, ay, pambira, natutulog ko. Oy, nailagay ko ba sa luggage ko yung ganito? Nailagay mo yung ganyan. Parang hindi tayo makampante hanggang hindi na isi-settle ang lahat. Bilib ako dyan sa mga lalaki. Minsan si Noel, parehas kaming aalis. Nakalagay lang yung kanyang mga damit o mga gamit niya. Nilalagay niya lang sa isang lugar. Tapos kinabukasan niya iaayos yan.
Ganyan din. Ako hindi. Lagay na ako ng lagay kasi baka may malimutan. Kaya pagtulog ko, meron kaya ako nailagay? Nailagay ko ba yun sa ganito? Hindi ko alam kung gano'n ang mga sundalo or gano'n ang mga lalaki. Nakalatag. Di ba si Pastor, kinaikwento niya, gano'n Ay, din oo, siya? nilalatag niya rin. Nilalatag ano. nila bago nila Oo. prepare. Ay, ako nilalagay ko na sa luggage ko eh. Nilalagay ko na doon sa luggage din. bag ko. Kasi at least, bawas na talaga siya sa trabaho kinabukasan. Kasi kinabukasan, another day, ayan, may gagawin na naman. Kumbaga, another thing, kapag nailagay mo na isa, lansan mo na yan, iba na uli, meron kauling panibagong gawain. At regarding sa pag-manage ng time, isettle natin yan. Marami tayong trabaho eh. Ngayon nga, natutuwa ako doon sa mga advice ng mga mother sa akin. Kasi ako si Ossie, hanggat kaya ng katawan, gagawin. Gagawin at gagawin hanggang may lakas. Hanggang yung hindi mo ramdam na pagod ka na. Paypay talaga Lupay-pay dapat. ka na. Oo. Pero yung advice ng ibang mother sa akin, sabi ko, si Sister Leslie, sabi ko, siguro ito yung secret ng beauty niya. Sa kanya, hanggang doon lang sa kaya niya. Sabi ko, ewan ko, parang hindi ko pa rin maalis talaga na. Take it from a physical therapist. Kasi Oo. syempre, inaalagaan mo rin yung katawan mo, di ba? Oo, totoo yan. Kaya, naging goal ko na rin yan eh. Sabi ko, ang goal ko matapos. Hindi ma'am, mag-goal ka na hanggang doon lang sa kaya nyo para tapos na. Oo. Amen, Kinento amen. niya yan dito nung nag-guest natin siya. Oo, nung diba? naging guest. Kaya kapag nagfe-fellowship, lagi niya yung sinasabi. Kaya sabi ko, magandang kuhanin ng advice na nakikita mo talaga na organized yung buhay. Ma'am Cynthia, upon hearing your testimony when it comes to your house chores, kung paano ginagampanan, sabi mo nga parang gusto mo lahat gagawin. Halos hindi ka na mapigilan. Yung dun ma'am, yung gusto kong malaman ma'am, sa kabila ng iyong kabisihan ma'am bilang isang nanay, sabihin natin hardworking mother talaga when it comes sa inyong paggampan ng responsibility sa loob ng bahay, paano lumaki si Pauline, si Trisha, na hindi mo lang sa kanila makikitaan yung kasipagan. Bagamat andun yung kasipagan, siguro nakita sa inyo talaga, ma'am. Nakita kay Sir Noel. Sila yung kasi sabi ko nga kay Pauline nakaraan, biniro ko Lin, kailan na? Parang siya, hindi siya natuwa. Sabi ko, ang dami pa akong gagawin. Parang yun naman. Di ba? But I mean, marami pa siyang sabi niya, parang hindi pa siya ready, parang ganon. Oo, marami pa raw siya tatapusin. Maaring sa inyo po nabanggit kanina, nakita niya yon. Ganon din kay Sir Noel, trabaho talaga. Pero isang makikita mo rin kasi, ako personal, nakita ko sa kanila, yung kanilang pagiging attached sa church, at yung kanilang parang meron talaga silang tinatawag na fellowship ba. Makikita mo yung fellowship sa kanila, kung paano sila sumusunod at kung paano sila namumuhay, hindi man perpekto, pero namumuhay sila in accordance with the will of God sa kanilang buhay. Paano nangyari 'yon? Kasi ang karamihan ay maayos naman pagdating sa, lalo na pag nagkatrabaho, maayos naman, pero may problema sa loob ng pamilya eh. 'Di ba? May mga ganun eh. 'Di ba? Makikita mo parang walang gana sa church. Pero sila makikita mo parang bahay, church, lang sila eh. Nakuha niyo po yun. Paano nangyari yon? Naniniwala po ko na meron pong napakalaki pong kinalaman kayo bilang isang nanay, yamang si Sir Noel, sa panahon na siya nagtatrabaho, sabi nga ninyo, trabaho, church, bagamat naniniwala ko for sure, si Sir Noel bigay ng prinsipyo yan. Pero gaya nga po na sabi ng Biblia, yung anumang command ng tatay ay dapat ay maging batas ng nanay. Sa panahon na wala si tatay, ay yung kanyang iniwan na command, yun yung ginagawang batas ngayon ni nanay sa bahay. Kanya pa, paano nangyari? Kasi hindi lang sila masipag sa trabaho. Andun pa rin yung desire nila sa church. Andun yung panlasa nila sa church. Andun yung excitement nila sa church. Na to be honest, maraming young people hindi ko nakikitang ganun. They have time pagdating sa kanilang trabaho, pero sa totoo lang, parang matabang sila sa church. Wala po akong pinapangalanan dito, pero yan po ang realidad. At naniniwala po ako, nakita ko lang yung effect. 'Di ba? Pero yung cause hindi ko na nakikita eh. 'Di ba? Pero nandito si Ma'am Cynthia, sabi ko nga po sa inyo, ang masasabi ko lang dito, yung nakita ko na. Ayokong hanapin yung wala.
ayoko, may mantika, ano pang wala kayo dyan? Mantika. Meron kayong mantika? yung hanapin natin kung ano yung nakita na po natin. Ma'am Cynthia, go ahead po. Naalala ko way back nung nag-start ako na mag-asawa, may work talaga ako at ako'y workaholic. Career-oriented talaga ako. Bukod sa nung dalaga ako yung naging breadwinner ng family namin, yung kalagayan ng family namin. Kaya ganun na lang talaga yung pag-strive ko sa pagtatrabaho. At nung mag-asawa kami, ikakasal pa lang kami ni Brother Noel, ang sabi niya sa akin, pag mag-asawa na tayo, titigil ka na sa trabaho. Nahirapan ako dyan. Ba't ako titigil? Ay, lagi ko to sinasabi nung time na yun. Ang bira, yung sweldo mo, overtime ko pa lang kasi puro pa rin siya loan that time. Kaya mahirap. Hindi talaga kasi nagsimula siya dito talaga na talagang minold talaga. Diyan ko nakita kung paano minold ng salita ng Panginoon ang buhay ni Brother Noel. Kasi kung kahit sa mga kapatid niya at sa mga mother niya, yun ang laging sinasabi sa kanya. Yung huling birthday ni Sunny, ang pangalan niya. Huling birthday ni Sunny dito sa bahay. Kanyan, anong case lang? Drum ng beer. ang Sunny si nakalagay. Sir Noel? Oo, Sunny ang pangalan niya. Ibig daw sabihin nun, cute. Ay, matindi. Maraming explanation yan sa buhay. Sige, ma'am, basta walang kukontra. Okay. Oo. Pero it took me 6 years bago ko tanggapin yung plano talaga sa akin ng Panginoon bilang isang asawa. At ngayon ay nakita ko yung bunga ng pagsunod ko sa Panginoon. Number 1 talaga, obedience sa salita ng Panginoon. At sumunod na dito, ang pinaka talaga, yung lalaki, asawang lalaki na may matindi at maayos na relasyon sa Panginoon. Kasi kung hindi naman maayos yung relasyon niya sa Panginoon, ba't ako susunod sa'yo? Bakit ako maniniwala sa'yo? Nakita ko sa kanya. Nasa kanya... Amen. By the way, ma'am, nanonood si Sir Noel, si Pastor RJ, si Sir Dan. Ewan ko kung may ilang pang mga kalalakihan dyan, pero sabi ni Sir Dan, watching with Pastor RJ and Brother Noel, your sunny husband, yung cute husband, here at Baptist Ranch. Amen, amen. Ayan, saksi yan si Sir RJ. Mga binata't dalaga pa kami, bugoy-bugoy pa si Pastor RJ. Magkakasama na kami niyan. At yan nakateam ko sa soul winning at saka visitation kami niyan ni Sir RJ. Kaya, ayun nga, mabalik ako kay Brother Noel. Isang lalaki ng tahanan na may mataas na pagrespeto sa salita ng Panginoon. At laging kasama ni Pastor, yan pa laging kasama sa akin. Kung sa iba, sasabihin nila, wala lang oras sa tahanan, sa family. Pero sa akin, in-embrace ko yan na malaking tulong para sa aming family na kasama siya ng Pastor at maimpluwensyahan siya ng tamang prinsipyo ng pagpapamilya. Bukod sa principle na sinasabi lagi na ating mahal na pastor sa altar, kapag sa pulpit o sa preaching, meron pa yan, personal, na kinakausap ang mga kalalakihan. Amen. At iyon yung nakita ko. At yung sinasabi ng iba na babae yung madaldal sa tahanan. Hindi, sa amin si Brother Noel. Hindi madaldal. Pero talaga madaldal. Lagi siyang, kumbaga, pagkakadating sa bahay, yung echo ng salita ng Panginoon, yung narinig niya sa preaching, naku po, kwan pa yan, tuloy-tuloy pa yan. Kung minsan nga sabi ko, uy, baka naman magkakalyo na kayo yung tenga namin. May review, oo, totoo yan. At kaya, yun, napakahalaga. At ang babae naman, susunod lang yan sa lalaki. Kapag matuwid ang lalaki sa tahanan, ang babae, susunod lang naman yan eh. Kaya, kumbaga, ewan ko ako minsan talagang, observant sa kanya. Ayun, kaya mga lalaki, maging maingat kayo sa inyong tahanan. Merong mga tatay rin ako nakikita ngayon na, ito, si Yan, si Sir Dylan Dylan Blake. Blake. Ayan. Malaking factor na ang lalaki may maayos na respeto sa Amen. salita ng Panginoon. Amen. At yung sinasabi na yung mga anak na masunurin, na sumunod, hindi na naging mahirap sa amin. Isang Amen. blessing na dito rin kami nagsimula sa church. From the start talaga, binata't dalaga pa lang kami nung kindatan ko si Brother Noel Uy, at napakadaling nakuha. Parang nangyari din sa amin yan, ha? Lahat na lalaki, ganyan eh.
Ala, napakadali. Easy to get eh. Isang kindat lang. Ayan, simula po kami nung nagsimula, panliligaw pa lang, hanggang magkaasawa, magkaanak, nandito kami sa church at napakalaking blessing po. At hindi na mahirap pa yung mga anak na sinimula natin ng tama. Yung pundasyon nila nasa salita ng Panginoon, yung mga susunod, may mga pasaway factor pa rin, hindi po nawawala yon. Pero mag-stand firm tayo sa salita ng Amen. Panginoon sa prinsipyo. Huwag tayong mag-compromise. Ayan, nakwento ko na minsan dito, na minsan magpapaalam yung mga anak ko sa mga bagay, mga pupuntahan nila. Parang nagtsachamba lang sila kung papayagan. Pero mga nanay, stand firm tayo. Kung ano yung standard natin nung nagpasimula Yun. tayo, na alam natin na nakatulong para sa maayos na pagpapalaki ng mga anak natin, stand firm tayo. Huwag tayong Amen. mag-laylo. Sabi ko nga sa mga anak ko, itong mga salita kong ito, tanggapin ninyo kasi darating at darating. Pakinggan nyo lang. Amen. Invest nyo. Kasi darating at darating ang time, hindi habang panon magkakasama tayo. Amen. Darating ang time, hahanapin nyo yung boses na yan. Yun. Na kahit masakit sa tenga, mag-e-echo at mag-e-echo yan sa inyo. Kaya, mga nanay, yun lang po. Kan tayo, tulungan natin yung mga asawa natin kung ano yung naririnig nila sa ating mahal na pastor. Kaisa tayo sa prinsipyong yun. Kasi mahirap na i-compromise natin yung ating pamilya in everything, sa paghawak ng pera. Ayun din, sir, natuwa rin ako. Ito, buti nabanggit ko rin to. Yung paghawak ng pera, natuwa ako. Kasi bata pa lang sila, si Brother Noel, organization sa pera eh. Monday pa lang, nakabukod na yung naka-staple yan eh. Kay Pauline, kay Tricia, kay Cynthia. Uy, bira. Kanya, Siyempre, pamalengke, nanay ang sir, for a pinakamarami. week. Allowance siya namin for a week. At yung mga anak ko, hindi nila hahawakan muna yung pera, ako ang kukuhan, tas yung tithes nila itatago ko. Tapos yung natitirang pera, nakatago rin yan, nakasobre din yan. Hindi ko ibinibigay sa kanila kasi bata pa, baka hindi pa sila ganun. Very tempting pa sa kanilang humawak ng pera. At natutuwa naman ako, yun, sinesave nila at kapag bakasyon, meron naman, wala nang allowance pag bakasyon eh. Meron naman silang panggastos. Kaya, eto nakita ko nung nagtatrabaho na sila, both Pauline at Tricia, yung panganay tsaka bunso kong anak. Pagkakasweldo nila, same thing, hindi muna nila gagastusin yung pera nila hanggat hindi nila na ilalabas yung tithes and offering nila. At yung tithes nila, same ng magiging offering nila. Kaya nakakatuwa, parang walang panghihinayang. Ibig ko sabihin, katulad ni Pauline, matagal na yung nagtatrabaho, 4 years na nasa abroad. Sabihin mo na may na-invest siyang material dito na ganito, ganyan. Naku po. Wala po talaga. Pero ang alam ko, nakita ko sa kanya yung investment niya. At lagi naman po siya sa Google Meet, makikita niyo naman po yung oras na maaaring may time na yung Sunday, pwede niya sabihin, aalis na lang muna, wala namang nakakakita eh. Pero nakikita ko lagi siya sa Google Meet. Kaya nakakatuwa kung ano po talaga yung inyong itatanim natin sa mga anak natin, yun din paano sila lalago. Huwag po kayo matakot kasi andyan yung si Proverbs 22:6 eh, train up a child in a way he should go. Yun yung fear ko lagi noon eh, paano ko palalaki yung mga anak ko, train mo according doon sa prinsipyo ng Panginoon at wala ka nang alalahanin pagtanda nila. O, di ba? Amen. Yan yung anti-aging natin ngayon eh. O, di ba? Hindi na pang-suporta na lang yung mga tapal-tapal na yun sa mukha. Pero yun talaga, kung may peace of mind ka, yan. Sa asawa, may peace of mind ako na every time nalalabas siya ng bahay namin, alam kong protection ng Panginoon at hindi siya gagawa ng mga bagay na sala sa salita ng Panginoon. Yun, amen. At sa mga anak ko na napunlaan ng salita ng Panginoon, may mga swaying pa rin yan. Pero magbantay pa rin tayo. Sabi ko nga, hanggang buhay ako, nanay niyo pa rin ako, Yun. makakarinig pa rin kayo sa akin ng salita Amen. at pagsasabihan ko kayo kapag kayo nagkamali. Amen. Amen. Mga kapatid, napakaliwanag ng sagot ni Ma'am Cynthia sa aking katanungan. Alam niyo po, kanina talagang diretso kagad siya sa pinakaugat. Pinakaugat. Alam niya, si Sir Noel, may prinsipyo yung salita ng Diyos, hindi perpekto, pero may maayos na relasyon sa Diyos, sumunod lang siya. Ibig sabihin, hindi na-confuse yung mga anak. Yeah. Nanaka niyo po. At anumang napapakinggan niya, ina-apply niya lang. Sa totoo lang, yung tanong ko kay Ma'am Cynthia, parang
Hindi na ano yun eh. Hindi na parang ano na ba? Sabi niya nga, parang hindi napansin ba? Basta sumusunod lang kami. Minsan nang tayo, di ba, pag sumusunod tayo, parang sa iba, parang sabi nga ni Sir Conrad nakaraan, parang abnormal. Parang abnormal sa kanila. Pero sa atin, normal na lang. Kaya yung iba nagugulat. Oh, ganun. Sumusunod ka sa asawa mo. Diba? Nakuha niyo po, yung kumbaga, na-shape na talaga ng Word of God. Hindi man perfecto, mga kapatid, pero naugatan na. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, maging yung mga anak niya, napunlaan na. Yeah, amen. Nakuha niyo po. Kaya yung tanong ko kung paano i-manage, siya totoo lang. Hindi naman na kailangan sagutin ni Ma'am Cynthia na kung ano-ano pa eh. Simple lang, sumunod lang. Kaya mga kapatid, bunga ng pagsunod ni Sir Noel, pagsunod si Ma'am Cynthia, nakita ng mga bata, yan na yung mga bata ngayon. Anong isipin nyo, nakita nila sa mga magulang nila, nag-i-enjoy sa church. May trabaho si Sir Noel, si Ma'am Cynthia, may mga ginagawa sa bahay, pero nakita pa rin nila yung excitement ng kanilang mga magulang sa church. Anong i-expect nyo? Kaya yung mga bata ngayon, hanggang ngayon, nasa edad na sila, na pwede na sila mag-asawa, pero excitement nila, nasa church pa rin. Yung investment nila, nasa church pa rin. Kanino nila unang nakita? Sa mga magulang. Amen. Yun. Kaya mga kapatid, kumbaga hindi na bago sa kanila. Pag meron silang bagong ginawa, outside sa kanilang nakita, yun yung bago. Yun yung abnormal sa kanila. Pero sa kanila, normal na lang. Kaya tanungin nyo si Pauline ngayon, ba't nagbibigay ka sa Panginoon? Nakita ko sa mga magulang ko, nakita ko maganda. Nakanya po, kung magawa na, parang kung sasagot sila ng medyo may pagkano, kailangan pa bang pag-usapan yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya mga kapatid, kailangan pa bang i-memorize yan? Yan. Kaya mga kapatid, sundan tayo. Maaring sa ngayon, medyo may battle pa, hindi basta-basta. But time will come, makikita nyo, ito na. Unti-unti na. Unti-unti na nakikita ang resulta ng pagsunod. Kaya mga kapatid, salamat Ma'am Cynthia. Wala siyang pinabayant, wala siyang tinangkilik. Parehas siyang tinangkilik. Tinangkilik niya ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa totoo lang, nagtuturo maging masipag ka sa bahay. Nagtuturo, gampanan mong gawain. Hindi yan, ang salita ng Diyos, hindi yung magbibigay ng contradiction sa isip mo. Nakanya po. Kaya, Ma'am Cynthia, maraming salamat po. At andito naman si Ma'am Marnelli, mga kapatid. Siyempre, si JJ Perez kong nakasama sa gawain ng Panginoon. Kita ko yung excitement nila sa gawain. Sabi ko nga sa inyo, napapagalitan ko yan, nasasabihan ko. Pero ang kagandahan sa kanila, mga kapatid, walang dahilan. Yeah. Si JJ, si Jeremiah, na pagsasabihan ko, at siguro nababanggit yan sa kanya mga magulang na pagsasabihan ko siya. Pero mga kapatid, alam nyo, naririnig ko na sa kanya, sorry sir, yes sir. Wala nang explanation sir, kasi. Mag-explain lang siya. Pag pinag-explain ko, siyempre pinag-explain ko muna sila. Bakit ganito nangyari? Papaliwanag niya. Kasi pinag-explain ko eh. Pero ang dulo, sorry sir. Wala siyang, yung explanation niya, para ma-explain talaga kung ano nangyari. Not to justify yung kanyang maling nagawa. Iyon. Kasi pag ginastify niyo mali yung ginawa, hindi na kayo lalago. Yeah. There is no room for improvement to a person that is always justifying her fault or his fault. Kaya mga kapatid, salamat. Ako ay nagpapasalamat. At habang nakikinig ako sa kanya, habang kinakausap ko siya, malalaman, madidiscern mo that there is leadership sa kanyang tahanan. Meron siyang nakita, may simbahan na, meron pang tahanan na hindi kumukontra sa tinuturo ng simbahan. Amen. Ano nakikita niya sa church, naririnig niya kay pastor, sigurado ako for sure, naririnig niya sa kanyang mga magulang. Amen. Okay, kaya nandito si Ma'am Marnelli, mga kapatid, and she can testify, mga kapatid, kung bakit dumating si JJ, para si JJ si Jeremiah saka si JJ. Ayun na lang po sa pagkakilala po ninyo. Si Jeremiah at saka si JJ sa kanyang kalagayan na makita nyo naman, mga kapatid, nag-i-enjoy talaga sa church. Yeah, amen. Si JJ, pag sumanta talaga sabi ko, sana kahit itsura man lang ni JJ, makuha ko sa kanta. Kahit hindi na yung tono niya. Ay, yung itsura na, gagayahin ko yan si JJ. Chong! Makikita mo yung saya niya sa ginagawa niya. Amen. Di ba? Si Jeremiah din. Di ba, bakit solo si Jeremiah? Okay, makikita mo, nag-i-enjoy talaga sila, mga kapatid. Nag-i-enjoy talaga sila. Kaya hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Let's hear from Ma'am Marnelli.
Hello po ulit. Una-una, hindi po kinikwento ni Jeremiah. Pag napapagalitan siya. Natatakot. Baka may kasunod na pagalit. Kasi alam niya, sisigundahan ko. Baka sa tatay niya, tanungin ko. Yeah. Baka sa tatay niya nakwento niya. Pero kampante naman ako dyan sa mga batang yan. Sabi ko nga sa kanila, they're more well-behaved outside the home. Sa bahay kasi, kampante ka kahit ikaw yung nandun sa bahay. Sa labas, they contain themselves kung ano yung dapat na i-act nila. So, natutuwa naman ako ng ganun. Pero sabi ko, pwede ba kung gano'n kayo ka-behave sa labas, ganun din kayo dito sa loob ng bahay. Anyway, katulad rin po ni Ma'am Cynthia, prayer talaga na mula nung bata pa, yung mga yan, we already pray for them. Even yung mga mapapangasawa nila. Sabi ko sa kanila, someday, right, even nung pinanganak ka, bago ka pa pinanganak, finorm sa womb ni Mommy, sabi ko, may nakahanda na yung Panginoon para sa'yo. So you always pray for that na ma-meet mo yung taong yon sa takdang panahon na binigay ng Diyos. At kung sino man yung taong yun na pinrepare ng Panginoon sa'yo, ay worthy ka, worthy din siya. Kaya, nakwento ko yun dati, diba? Kasi uso yung mga bata, pag nakapag-aral kasi sila saglit, before ko sila hinomeschool, so pag nandun kami na-assign sa Davao, pumapasok sila sa school. Pero school of tomorrow pa rin. Pero syempre, yung mga classmate nila, hindi naman lahat yun Baptist, diba? So may mga tinitis sila, oy, crush mo yan, sino? Mag-crush. Sasabihin ni JJ, wala kaming crush. May nakahanda ng papangasawahin namin. 7 years old ka pa lang, mag-asawa ka na. Gano'n. Kasi naririnig nila dun sa prayer namin, malilit pa. Lord, i-bless niyo po yung mga mapapangasawa ng mga batang ito, saan man sila ngayon, that you will keep them healthy and you will prepare them, tapos you will preserve their purity. Gano'n, specific yon. Sabi namin sa kanya. Tapos kasi kinikwento ko namin yung love story namin ng daddy nila, diba na? We were willing to follow what is right by separating. Tapos hindi naman kami nag-separate. Pero kasi nagpakasal na kami. Sabi ko, if merong ganitong katuruan nung bata pa kami, then we would have, diretso kasal. Nung nakita na namin, ito na yung binigay ng Diyos para sa amin. Sabi ko, tapos may tinanong ako, I don't know, I think it was JJ who asked me, paano kung yung pinrepair ni Lord sa amin, pag na-met namin siya, hindi na siya pure, sabi niya. Sabi ko, well, yun yung, yun yung sinasabi ko na, ikaw mismo dapat pure ka kasi baggage mo yon na dadalhin kapag hindi mo na preserve yung purity mo. Ngayon, kung merong issues ng purity yung mapapangasawa mo, that will be dealt with by the Holy Spirit. I-forgive mo siya, i-forgive niya ang sarili niya. Pero hindi mo kasi alam yung atake ng Diablo, yung ikokonsensya ka, ganyan. Sabi ko, kayong mga young people na nanonood, yung mga parents na nanonood, kaya natin ini-encourage ang mga bata to preserve their purity, not just physically, but even spiritually, because it's for their own peace of mind. Amen. Na wala kang hang up pagdating ng panahon. Hindi ka, bigla kang matotrauma ka dahil meron kang nakaraan, 'di ba? So kung wala kang ganun, wala kang problema in the future. So yun yung isa na inuulit-ulit namin sa kanila na kaya wag kayong mag-girlfriend kasi hindi mo alam yung Diablo, biglang sisingit, ganyan. So natutuwa naman kami sa kanila kasi nagkikwento Lalo naman naman sila. magbo-boyfriend yung mga yan. Lalo na. Baka mamaya, sabi mo, girlfriend lang eh. Joke lang. Bibitayin sila ng tatay nila. Baka tuliin ulit. Oo. Iiyahang sila patiwarik doon sa Baka ipa-circumcise ulit. Go ahead, Oo, ma'am. ganun. Tapos, we usually we open up, kaya nga laging nagsasalita yan sila, nagkikwento yan sila. 'Di ba yung mga bata nanonood ng reels? Minsan pagkatapos nagtitingin siya ng reels. Ito si Jeremiah, mahilig siya ganun. May nakita siyang magandang reels, sabi niya, Mama, tignan mo, ganyan. So I really have to put down what I'm doing to look at kung ano yun. Oh, okay.
uy, ang ganda, ganyan. Ano yan? Tapos minsan hindi ko naintindihan. Ganyan. So marami rin ako natututunan sa kanila na nakukuha nila doon sa mga pinapanood nila. Then minsan, sinasamahan ko silang manood. Nanonood kami ng Star Wars. Yung nilabas na pala yung Star Wars na bago. Parang last month, nanood kami doon sa ano. So natutuwa ko kasi, because we grew up, they grew up within the home. Kasi lagi nga kaming nagkakasama, di ba, kahit saan yung daddy nila. Very, sila, open sila sa amin. Na kung ano man yung mga anxiety nila, kung meron silang iniisip, ganyan. Kagabi po, nag-attend kami ng special ceremony lang naman ng mga classmates ng husband ko na nag-retire na. Oh. One of the speeches said, sabi niya, you know, sa trabaho kasi natin, you cannot be a good husband and a good soldier at the same time. You cannot be a good father and a good soldier at the same time. Talagang pinaprocess ko, sabi ko, hindi eh. Dapat you have to be a good father, a Right. good husband, and a good Amen. soldier all at once. No? Siguro ang ibig niyang sabihin, hindi sila good enough kasi walang panahon. Sabi ko, Lord, salamat sa wisdom Amen. na pina-homeschool mo yung mga bata sa amin para magkasama kami lagi kahit saan Amen. kami. Nandyan yung presensya ng tatay nila. Yun nga lang, hindi katulad ni Ma'am Cynthia na nagbibigay siya ng allowance kasi nag-aaral yung anak niya sa regular school. Wala kaming allowance kasi andun lahat ng pagkain. Kung ano gusto namin kainin, ganyan. Bibili ng ganito, ganyan. Pero ngayon, tinuturuan na namin kasi si JJ, nag-aano na, di ba? Nag-college na siya. So, siya ang meron ng allowance na kapag ipon siya. Si Jeremiah, malapit na siyang magka-allowance dahil uwi na muna siyang Davao. So, sinasabihan namin yan sila, kinuturo namin yung mga ganyan na, kumbaga, yung communication, hindi man siya perfect na communication, pero we are very open communication sa bahay. So, yun ang isa sa mga nag-ano sa amin, nag-keep sa amin together as a family. Tapos may GC kami, hindi naman siya masyadong active, pero andun kapag katatawag sila, at least meron siya doon, may mga nilalagay doon, na mga messages namin for each other. So, ganun yung, hanggang ngayon po, isang kwarto pa lang kami. Wow. Hanggang ngayon po, natuwa ako that our sons never demanded, mag-separate na kami ng kwarto, ganyan. Enjoy pa sila na magkasama kaming apat. Pero ngayon kasabi namin, hindi, mainit na yung kwarto, malalaki na kayo masyado. Kami na yung kailangan na mag-separate because kailangan din nila mag-aral para may privacy sa pag-aaral. Yun talaga yung inaano namin na makapag-aral sila ng maayos dun sa mga space nila, sa sarili nilang space. And I also would like to give credit sa inyo, sir, sa kay Pastor Hill, sa lahat ng mga kasama nila kasi yung simbahan talaga ang parang number one nila na Amen. fortress ba? No, na lahat ng kanilang prinsipyo at yung lahat ng kanilang basis sa buhay, babalik at babalik sa simbahan. Like, lalo-lalo na si JJ, exposed siya dun sa school niya nga, diba? Na nagugulat siya sa mga reaction ng mga classmate niya, sa mga teachers, ganyan. Pero dito, normal yun sa atin. Normal na mag-obey ka sa otoridad. Normal na huwag kang magrebelde, diba? So, naiintindihan nila yon. Kaya nga, nakakatuwa na si Pastor Hill really pushed through for the balikatan. Yeah. Kasi, ito si Jeremiah, talagang naglulook forward siya sa balikatan every year. Tapos, ngayon, alam mo, tinanong ko siya, kasi totoo lang po, nung buong kasi inuubo yan bago pumasok. So, sabi ko, Lord, wag nyo naman ipam-pneumonia na naman. Kasi nag-pneumonia siya 2 years ago. Last year. 2 years ago. Wow. So, hindi ako makatulog, sir. May anxiety ako dahil bigla ko siya naisip, baka mamaya, hindi lang ako sinasabihan, baka mamaya, tinitreat niya. So, tinanong ko siya, unang tanong ko nung nagkita kami, nagkasakit ka ba ng balikatan? Hindi, ma. Ay, salamat, sabi ko. Sabi niya, ma, walang nagkasakit sa amin. Hallelujah. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, Lord, salamat. May mga naka-join na may sakit na talaga. Oo. Pero wala nagkasakit. Wala daw, sabi niya, wala, okay lang kami lahat, sabi niya. At sabi ko, praise God naman na, and nahiya ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, sorry for my unbelief. Kasi di ba, nag-doubt ako na although, nag-pray ka na, pero nagda-doubt ka pa rin, bakit ba ganun? Dapat di ba, pag nag-pray ka na, hindi na. Tapos kahapon, di ba si JJ po may bulutong, hello, sa mga nagbulutong dyan. So ngayon,
final week niya. So, ang dami niyang, imagine niyo po, may bulutong ka, ang dami niyang gagawin. Ang sabi ko sa kanya, Jay, it is time for you to see the power of God. Sabi ng Panginoon, prove me now therefore. Alam mo, sinabi niya, Ma, I wish I have a faith like yours. Sabi niya, right now, you can have a choice. Sabi ko, may pabili ka. Have that kind of faith. Alam niyo po, bago kami natulog kagabi, natapos niya yung ginagawa niya. Wow, Sabi amen. niya, wow, amazing talaga. I'm amazed. Sabi niya, thank you, Lord. Sabi ko sa iyo, kaya mo yan eh. Sabi, ay, hindi mo pala kaya. Kaya ng Holy Spirit. Greater is He that is in you. Ganyan ako. Sabi ko, siguro kaya ako binigyan ng ganitong klaseng pamilya kasi ako si Miss Optimistic talaga na even before nung unbeliever pa ako, naniniwala ako, lalo na ngayon, nung nalaman ko Amen. na anak ako ng Diyos, may Holy Spirit ka, then you know that you can do all things Amen. through Christ who strengthens you. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Alam niyo po, isa sa gusto kong nabigyan ng highlight ni Ma'am Marnelly, yung nakakausap lagi nila yung kanilang mga anak. Yan po ang pinakamaganda. At ang masamang kalagayan, mga kapatid, yung kakausapin mo na lang pag nagkamali na. Dapat kinausap mo na para hindi magkamali. Of course, bagamat alam natin consciously, unconsciously, nagkakamali tayo. Pero yung sila magkamali sa kadila nang wala silang napakinggang instruction, ano po yun eh, may guilt feelings ang isang magulang doon. Yun ang matindi po doon. Yun yung magpapakonsensya sa inyo. Okay, sa mga magulang. Kaya sa mga mothers, ay yung panahon na kayo magkakasama, magsama kayo. Kahit nagtatrabaho, hindi mag-usap kayo. Di ba po, ang pinakamahalaga lang, meron silang marinig mula sa inyo. At bagamat may simbahan tayo, pero wag naman natin pagkatiwala lahat sa church. Na kanya po, sigundahan natin ano man ang napapakinggan nila sa church para at least maliwanag din sa kanila na hindi lang natin narinig yun. Yun din ang paniniwala natin. Hindi naman porket narinig nila, alam nilang narinig nyo yung mga tinuturo ni Pastor dito sa church. Huwag niyong isipin na alam na rin nila, yun yung pinaniniwalaan nyo. Kailangan din nila na mga kapatid, marinig mula sa inyong mga bibig na yun po yung inyong faith, yun po yung inyong belief, yun po yung inyong prinsipyo, mga kapatid. Sa kadahilan ng mga kapatid, para hindi na sila magkaroon ng confusion. Kaya mga kapatid, salamat na may mga magulang, just like Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia, that they are always giving their time sa kanilang mga anak, mga kapatid, effort, physically, mentally, lahat binibigay nila upang yung mga anak po nila ay masigurado na maayos sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Ma'am Marnelly, could you imagine, pati yung purity, pati pinag-uusapan na by the way sa mga lalaki, even lalaki merong purity. Yeah. Tandaan nyo, huwag nyo isipin na pag nagkaroon ng problema, babae lang ang nagkakawawa. Hindi. Kayo din kawawa kayo sa diablo. Walang pwedeng walang pwedeng makapaglaro sa kasalanan. Walang sino man ang pwedeng paglaro ng kasalanan. Ang totoo nito, tayo o kayo ang pinaglalaruan ng kasalanan. Okay? Kaya mga kapatid, huwag makipaglaro sa kasalanan. May dulo yan, kapahamakan. Okay? When it is finished, it bring forth that separation from your parents, separation from those people whom God assigned for you. Gusto mo pahiwalay sa pangkaya mo? Sabi ko nga, may mga humiwalay, parang alop kay pastor, alop sa area leader, alop sa mga taong tinalaga sa magulang, parang ano ba, gusto na nang i-detach yung sarili. Baring meron kang hindi magandang nagawa. And that is the very goal of sin. The very purpose of temptation, for you to commit sin. And once you commit sin, mga kapatid, it will separate you from your God, mga taong tinalaga sa iyo ng Panginoon. Kaya young people, magpasalamat kayo kung may mga magulang kayong kinakausap kayo. Minsan, ano ba yun? Bakit naman ganyan ang pinag-uusapan natin? Ay, nako, mas magandang pag-usapan na yan habang wala pa nangyayari. Kaya sa pag-usapan yung bagay na yan, ang kinukuha na lang natin, remedyo. Kaya mga kapatid, salamat Ma'am Marnelly sa inyo pong shinare. Ma'am Cynthia, baka may gusto po kayo sabihin, ma'am. Oo. But doon sa amin ni Sister Marnelly, nakita ko na it takes talaga na magkaroon tayo ng time bilang mga Amen. mother sa ating mga Amen. anak. Nasabi ko rin yan, minsan na-experience ko na yan kay Tricia ngayon nung nag-work na siya. Minsan, siguro parang naboboard siya na bahay, trabaho. Minsan, mag-i-invite siya sa akin, ma, labas naman tayo. Ako,
ina-appreciate ko yon. Binibigyan ko ng time yan. Sinabi ko nga kay Brother Noel yan eh. Sabi ko, pag nag-invite sa akin si Teresia na lalabas na ganyan, huwag kang manghinayang. Nung sabihin mo, gastos. Sabihin niya, kasi sa bahay na lang, ganyan. Oo. Oo. Ayun, sabi ko, kailangan din niya, samahan ko siya. Kasi baka may isama siyang iba na hindi, mag-i-impluensya sa kanya na hindi Baka may maganda. ibang i-invite, ma'am. Oo. Kakatuwa seryoso naman. yun. Kakatuwa niya at age, sa kanyang 25. age. Oo, ini-invite. Gusto niya pang makasama ka. Nakakatuwa Totoo. nga Ang yun karamihang eh. ganyang Oo, yan. edad, ma'am, may iba nang gustong Separate. kasama. Oh, di ba? Oo. Nagse-separate na yan sa mga magulang at may kanya-kanya niyang gustong puntahan na ayaw niya sa loob ng bahay. Pero, yun nga, na-appreciate ko nga, sabi ko kay Brother Noel, sabi ko, hindi naman araw-araw eh. Kung minsan nga, pag yung sweldo niya, alam ko na yan. Pag Weekly nag-invite, lang naman. Hindi na. pag nag-invite na yan, ma, samahan mo ako sa ganito. Ngayon nga, tinatanong ko, busy daw. May training. Kaya sabi ko nga, sinasamahan ko kaysa may invite siya na iba, ma-influensyahan siya na iba, mabuti Wow, lang ako. amen. At saka, darating yung time talaga. Darating yung time na hindi na tayo makakasama ng mga yan. Iba na talaga yung kanilang magiging focus. Even kay Pauline, dati si Brother Noel, ayaw niya na yung pagpunta-punta namin, dadalawin si Pauline. Dati ayaw niya, sabi niya, ang katwiran niya, ipapamasahe natin dyan, ibili na lang natin ang graba at semento. Yan lagi. Pero, yung baga, yung laging sa kanya, yung yung mga ganun. Iba kasi, may mga bagay tayo na nandun nakapokus ang ating, at ang kwa natin. Yung focus natin, nandoon. Sabi ko, kailangan bigyan din natin ng time yung anak natin. Alam mo, darating yung time, hindi na tayo ang invite niyan. Iba na. Kaya, habang nandyan pa at single pa sila, syempre, tayo pa yung priority. Amen. I-take advantage natin yan. At saka reward yan sa atin. Kaysa, iba yung gusto nilang Wow, makasama. amen, amen. Tayo yung kanilang gustong makasama. Diba? Amen. Wow, amen. Alam niyo po, nakakatuwa po yun. At bihira po sa ganyang edad na ang magulang ang gustong kasama. Karamihan, ang gustong kasama, ibang tao na. Yung bata pa, umaalis ka, ang nanay, iyak-iyak yan. Ah! Di ba? Pero pag lumaki na, ma, hindi ka ba alis? Ma, wala ka bang pupuntahan? Ma, di ba? Kasi may gusto ng ibang kasama. Could you imagine, maging sa panahon, sa edad ng mga anak ni Ma'am Marnele, same thing, ganun din po. Sa ganyang edad, ang gusto na nilang kasama, ibang tao. Huwag nyo isipin, girlfriend, boyfriend, hindi lang yan. Yung mga barkada, kahit barkada, delikado, mga kapatid eh. Kaya salamat, patunay yon na talagang may iba silang may iba silang nakagisnan, may iba silang nakamulatan, may iba silang training na natanggap kung bakit ganun ang kanilang mindset. Ang gusto nilang kasama ay yung mga magulang nila. Na-enjoy nila yung Amen. family. Amen. Wow. Amen. Ang maganda doon, hindi lang yung parang napilitan. Sila nagyayaya. Hindi lang yung niyaya, yung ngayon nga, niyaya yung anak. May mga gagawin po ako, pero totoo yun. Pag kaibigan na nag-invite, sama. Pero hindi, ito kakaiba. Mismo anak ang nag-i-invite. Amen. Kagabi, actually, kagabi, Wow. kaya ako napuyat kasi si JJ, mag-ano ako yung parang machine deposit, hinabol ko, sumama sa akin, tapos nagpapadrive sana ako kasi sabi ni Brother Julian gabi na, sabi niya, Kuya, wag na, si Mami na mag-drive, gusto ko makausap si Mami. Wow, amen. Okay. Wala naman, hindi naman kami nag-usap. Parang minsan kasi yung safe haven ng mga anak natin tayo. Apo. Gusto na nila Kung makasama mali ang tayo. prinsipyo niya at may girlfriend na, wala nang time Eh, sa'yo. safe haven niya, hindi na kayo, ma'am. Nako. Opo, si ano na. Ay, wag na. I'll not mention a May name. unlove ni Sir RG, Hindi ako mag-mention ng pangalan. Pero sigurado ako. Sigurado ako, wala pa. Yan, okay. Pero mama, medyo dagdagan niyo yung advice sa kanya at hindi po sapat yung advice na binibigay niyo sa kanya na wag mag-girlfriend. Pati wag mag-boyfriend. Ha? Isama. Panigurado lang. Okay. Ha? Ala ko, kinabahan ako doon. Parang namamali na yata prinsipyo. ano lang, kasi baka na-misdoc niyo yun, ma'am. Okay. Walang girlfriend, lalo na walang boyfriend. Yeah. Ma'am, sabihin niyo sa kanya in person, ha? Apo. Nang pupugutan ni Sir Jillian yan. Okay, mga kapatid, bagamat alam ko may mga gusto pa kayong marinig. Alam ko naman, gusto niyo Okay, pero mga kapatid, we have a limited time here in our program na kailangan masunod
medyo lumampas na nga, 1:11 na. Pero mga kapatid, ay yun yung magandang extension na kung saan ay para naman sa kaayusan ng bawat isa. Okay? At kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ma'am Marnelly, maraming salamat po. At Ma'am Marnelly, may gusto po kayo sabihin? Opo, nakita ko po naka-online yung friend ko from Davao. Wow, Si Ate- amen, Hello, amen. Ate Jonna. Thank you for watching. Amen, Si Ate amen. Jonna, at sana sa lahat ng mga nasa hardware nyo nanonood Wow. din. Amen. Ma'am Cynthia. Sana po ay naging productive at very spiritual po yung napag-usapan natin ngayon. Marami Amen. pong salamat sa time na in-spend ninyo. Amen. At sana po ay magsama-sama pa tayo next week on Amen. Tuesday edition ng Mothers. June At na saka- ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. At saka, wag mo na, wala pa sweldo eh. At saka itong week na to, pagpapatuloy na ating The Baptist Lunch. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia. And of course, ganoon din po sa ating po mga operators, kay Sir John, kay Laiko, at ganoon din po kay Brother Romir Rodriguez. Maraming salamat po. At sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa, maraming salamat po. Ang inyo pong presensya ay patunay na ang programang ito po ay patuloy po na nagiging blessing sa bawat isa po sa atin. Hindi lang sa inyo, maging sa amin. Okay, yan lamang po. At muli po ay magkita-kita po tayo next week sa pagpapatuloy po ng ating programang The Baptist Lunch for the Mothers. And by the way, tomorrow, meron tayong pananambahan. Let's all get excited, mga kapatid, for our midweek service. Let's invite more people para po sa ating pananambahan. And I do believe that God has something special for us tomorrow. Amen. Yan lamang po. At muli po, God bless you all po, and to God be the glory. Bye! See you next Amen week! po. Amen.